Mga kaibigan, naranasan nyo na bang husgahan ang isang tao base lang sa panlabas na anyo? Sa simula, baka naisip nyo na ang nakikita nyo lang ang tatanggapin ninyo. Pero paano kung ang paghuhusgang iyon ang naging hadlang sa pagtingin sa tunay na pagkatao ng isang tao? Marahil marami sa atin ang haharap sa katotohanang mas gugustuhin nating talikuran. Ganoon kalaki ang bigat ng ating unang impresyon minsan. Ito na ang pinakamalaking pagkiling. Ang bida ng kwentong ito ay isang babae mula Chicago na, sa kabila ng maingay na buhay na dulot ng kanyang hitsura, ay nawalan ng lahat at bumagsak sa pinakamababang bahagi ng buhay. Sa kasikatan niya, nakaramdam siya ng matinding kawalan. Naisip niya, pinagtuunan ako ng pansin, pero nawala naman ang tunay kong sarili. Kaya tinalikuran niya ang lahat at naglaho. Ngunit dahil sa isang aksidenteng pagkikita sa isang lalaki, ang kanyang buhay ay ganap na nagbago. Paano kaya nangyari ito? Pakinggan niyo ang kwento ko. Kumusta? Ako si Ashley. Isa akong taong nakaunawa kung gaano kawalang laman ang buhay na nakatuon lang sa panlabas na anyo. Matagal akong nabuhay na umaayon sa inaasahan ng iba. Pero ngayon, alam ko na. Gaano kahalaga na makatagpo ng taong magmamahal sa iyo kung sino ka talaga sa tunay mong anyo. Minsan, ang pinaka-aksidenteng pagkikita ay kayang baguhin ang ating buhay ng buo. Hayaan ninyong ikwento ko ang aking karanasan kung paano nagbago ang buhay ko dahil lang sa isang pagkakataon. Lumaki ako sa Chicago at mula pagkabata, nakakuha na ako ng atensyon dahil sa aking pambihirang hitsura. Mula pa sa kindergarten, paulit-ulit kong naririnig sa kapitbahay. Ang batang ito, paglaki, magiging modelo yan. Pagdating ko ng high school, palagi nang nakatutok sa akin ang mga tingin ng tao. Sa simula, hindi ako komportable sa atensyon na ito. Pero unti-unti akong nasanay. Pag-akyat ko ng kolehiyo, natural lang, o baka tadhana na magsimula akong mag-post ng mga larawan sa social media. Sa simula, simpleng pagre-record lang ito ng pang-araw-araw na buhay. Pero nang mabilis na dumami ang aking followers, nahanap ko ang sarili ko sa landas ng pagiging isang influencer. Pagpasok ko ng unibersidad, seryoso na akong naging influencer. Nagbuhos sa akin ang mga alok ng endorsement mula sa iba't ibang brand kosmetiko, damit, alahas, at hindi nauubos ang imbitasyon sa mga event. Ang inosente ko noon! Akala ko, nakikipag-ugnayan ako sa tinatawag na in-crowd, na nagtatayo ako ng magagarang koneksyon, nakipagkaibigan ako sa mga sikat na influencer, mayayamang negosyante, at maging sa mga tao sa industriya ng entertainment. Gayunpaman, ang katotohanan ng mga relasyong ito ay malayo sa aking inaakala. Hindi sila interesado sa aking mga pananaw o halaga. Ang gusto lang nila ay ang aking mukha, ang aking katawan, ang aking hitsura. Sa isang punto, nagsimula akong maramdaman na para akong isang produkto na kinakain lang. Ang dahilan kung bakit ako iniimbitahan sa party ay dahil inaasahan nilang magsisilbi akong magandang palamuti. Ang dahilan kung bakit sila nagpapakuha ng litrato kasama ako ay para ipakita sa kanilang social media na kasama nila ang isang magandang babae. Sa simula, okay lang sa akin ang ganoong relasyon. Ako rin naman ay nakakakuha ng mas maraming followers at mas magandang endorsement dahil sa kanila. Pero habang tumatagal, lumalaki ang kawalan sa loob ng aking puso. Habang pinupuri ng mga tao ang aking hitsura, wala namang nagtangkang kilalanin ang tunay kong pagkatao. Bihira lang na may nagtanong tungkol sa aking iniisip. At kung mayroon man, formalidad lang iyon. Nang tumuntong ako sa ikalimang taon ng pagiging influencer, lubusan na akong napagod. Ang pressure na kailangan kong maging perpekto sa harap ng kamera tuwing umaga. Ang bigat ng paggawa, ng panibagong content, ng walang tigil, at higit sa lahat, ang kalungkutan na walang sinumang nakakakita sa tunay kong sarili. Nang malaman ko na ang aking matalik na kaibigan na kapwa-influencer ay nagsasalita ng masama tungkol sa akin sa likod ko, hindi ko na kinaya. Sa huli, tahimik akong nagdesisyon na lisanin ang social media. Iniwan ko lang ang maikling mensahe na magpapahinga muna ako sa huling post at ginawang pribado ang lahat ng aking account. Mula noon,
Naka-silent mode ang cellphone ko. Hindi ako tumugon sa tawag mula sa mga endorsement company o sa mga taong tinawag kong kaibigan. Ang katotohanang walang ni isa sa kanila ang nag-abala na magtanong kung okay lang ako matapos akong umalis sa SNS ay nagpatunay lang na ang gusto nila ay ang aking hitsura, hindi ako. Pagkatapos ng buhay influencer, bumalik ako sa normal na buhay. Nagtrabaho ako sa isang cafe bilang part-time at minsan ay tumatanggap ng maliliit na modeling job para makaraos. Hindi ito kasing ganda ng nakaraan, pero mas kalmado ang puso ko. Isang araw, habang tahimik akong namumuhay, nakilala ko sa cafe ang isang lalaki at umibig ako sa kanya. Isa siyang tao na walang alam sa nakaraan ko. Tiningnan niya ako bilang isang simpleng babaeng nagtatrabaho sa cafe. At dahil dito, sa unang pagkakataon, nagkakilala kami ng malalim, umibig kami. At natural lang na pinlano naming magpakasal, pero hindi nagtagal ang kaligayahan. Aksidenteng nalaman niya ang nakaraan ko. Nakita niya ang mga larawan at video ko noong influencer pa ako sa pamamagitan ng lumang kaibigan. Nagulat siya. Naaalala ko pa ang nanginginig niyang boses na nagsabing, "Hindi ikaw ang babaeng kilala ko." Sa huli, iniwan niya ako. Sinabing, gusto ko ng simpleng babae. Pilit kong ipinaliwanag na nakaraan na ang lahat, na ang kasalukuyan kong sarili ang tunay na ako, pero walang saysay. Para sa kanya, isa lang akong babaeng may magandang nakaraan, nakatatak na bilang influencer. Sa ganoong paraan, muli akong bumagsak sa pinakamababang bahagi ng buhay. Ilang buwan matapos ang paghihiwalay, lubusan akong nawasak. Ang paggising sa umaga ay naging mahirap. Hindi ko na rin nagawang magtrabaho sa cafe at umalis na lang ako. Nagsisikap akong mabuhay araw-araw sa pamamagitan ng pagpapalipat-lipat ng part-time job. Habang nagpapatuloy ang mga araw na ito, pumunta ako sa isa pang interview. Ito ay para sa receptionist position sa isang maliit na publishing house, ngunit nang makita ko ang malamig na mukha ng interviewer, alam ko na ang resulta. Tulad ng inaasahan, nabigo ako sa interview. Habang naglalakad pabalik na walang lakas, nakaramdam ako ng gutom. Dumaan ako sa isang abalang kalsada at pumasok sa isang pizza place kung saan umaalpas ang masarap na amoy. Puno na ang resto. At wala akong makitang upuan para sa isa. Nag-isip ako sandali. At nang magpasiya akong mag-takeout na lang, lumapit ang waiter. Mayroon po kaming isang upuan sa kabilang table. Okay lang po ba na makisalo kayo sa ibang customer? Gutom at pagod ako, kaya tumango na lang ako. Iginiya ako ng waiter sa upuan. Sa tapat ko ay nakaupo ang isang lalaking Asyano. Nakasuot siya ng gusgusing t-shirt at may pagod na mukha, pero sa hindi malamang dahilan, ang mga mata niya ay naramdaman kong mainit. Bahagya siyang yumuko bilang pagbati, pero dahil sa pagod, tumango lang ako at yumuko ang ulo. Tahimik akong naghintay sa pizza ko habang nagtingin sa cellphone. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang pizza ko. Gutom ako kaya mabilis kong kumuha ng isang slice. Ang lalaki sa tapat ko ay nagulat saglit, pero agad nang ngumiti, na tila may naunawaan. Kumuha rin siya ng isang slice. Habang kumakain ako, nagsimula rin siyang kumain ng dahan-dahan. Baka akala niya, wala akong pera. Siguro inakala niya na wala akong tirahan, naisip ko. Kaya, maari ko siyang bigyan ng isang slice. Sige, naisip ko. Nag-concentrate ako sa pagkain ng pizza. Nang matapos ko ang isang slice at aabutin na ang pangalawang slice, kumuha ulit ng isa ang lalaki sa tapat ko. Dahil sa ginawa niya, bigla akong napamura. "Anong ginagawa mo?" Sa sandaling iyon, dumating ang waiter. "Sir, eto na po ang pepperoni pizza nyo." Kasabay ng salitang iyon, inilapag ang isang bagong pizza sa mesa. Sa sandaling iyon, naramdaman kong uminit ang aking mukha. Ang pizza na kinakain ko pala ay ang pizza ng lalaking iyon. Nahiya ako at hindi ko magawang tumingala. Pero narinig ko ang mahinang tawa mula sa tapat. Tumingala ako at nakita kong hindi siya galit. Sa halip, mukha pa siyang natutuwa. "Okay lang. Mas masarap naman kapag naghahati, di ba?" Ang boses niya ay malambing at hindi inaasahan. Dahil sa sobrang hiya, hindi ako nakapagsalita ng maayos para humingi ng tawad.
Ngumiti lang siya ulit, tumayo, at sinabing, "Sana'y maging masaya ang pagkain mo." Lumabas siya ng restaurant. Sa puntong iyon, mabilis akong tumayo para habulin siya, ngunit wala na siya. Sa huli, naiwan ako sa harap ng 2 pizza, isang slice lang ang natira sa pizza niya. At ang bago kong pizza ay buo pa. Dahil sa hiya, hindi na ako nagtagal doon. Nagmadali akong nag-request na balutin ang pizza ko. Habang pauwi, paulit-it na bumabalik sa isip ko ang ngiti niya. Nakakahiyaman. Ang pagiging maunawain ng estranghero ay naramdaman kong napakainit. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Bigla akong nagnanais na makita siyang muli. Pakiramdam ko, kailangan kong humingi ng tawad, ng maayos at bayaran ang pizza niya. Pero paano ko siya makikita ulit? Iyon ang problema. Kinabukasan, maaga akong gumising para sa isa pang interview. Sa pagkakataong ito, receptionist sa isang maliit na design company. Para mawala ang kaba bago ang interview, dumaan ako sa isang kalapit na cafe at umorder ng mainit na Amerikano. Habang naghihintay ng inumin, napatingin ako sa bintana at may nakita akong pamilyar na mukha. Siya yun ang lalaking nakilala ko sa pizza place kahapon. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa laptop. Mas formal ang suot niya kaysa kahapon, pero walang duda na siya yun. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso ko. Bumalik sa isip ko ang nakakahiya kahapon, pero kasabay nito, lumakas ang kagustuhan kong humingi ng tawad ng maayos. Pagkatapos mag-atubili saglit, naglakas loob akong lumapit sa mesa niya. Napansin niya ako at tumingala. Iniwan ang laptop. Nang makita niya ako, bahagyang nanlaki ang mata niya at agad siyang ngumiti ng malumanay. "Hi! Tungkol sa pizza kahapon." Hindi ko matuloy ang sasabihin ko at hindi niya napigilang tumawa. "Ah, naaalala ko. Ikaw yung magnanakaw ng pizza, di ba?" Nag-init ang mukha ko sa biro niya, pero wala siyang intensyon na manggulo. Sa huli, nag-alok ako na ilibre siya ng kape bilang kabayaran. Umupo ako sa tapat niya at mabilis akong humingi ng tawad. Sabi niya, okay lang daw, at sa halip ay naging interesting experience daw ito. Nagpatuloy ang usapan, at mabilis na lumipas ang oras. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Yuto, isang Japanese apparel businessman na pumunta sa Chicago para magsimula ng bagong market. Dapat daw ay makikipag-contract siya sa isang lokal na modelo para sa shoot, pero nag-cancel ito dahil sa problema sa kalusugan. Kaya ayan, may sobra akong oras. Dapat sana 1 linggong shoot yun. Naramdaman ko na parang pagkakataong ito. Maingat kong ibinuklat ang aking karanasan bilang influencer noon. Siyempre, hindi ko sinabi kung paano gumuho ang magarang buhay na iyon. Nagpakita ng interes si Yuto. "Talaga? May portfolio ka ba?" Nag-atubili ako saglit. Masakit na tingnan ang mga larawan ko noon. Pero sa isip ko, ito ang unang pagkakataon na may dumating na pagkakataon. Nagbigay siya sa akin ng calling card. "Sige, tawagan mo ako. Bukas na ang schedule ko." At gusto ng head office sa Japan ng mabilis na resulta. Nang makuha ko ang calling card, tumingin ako sa relo. 10 minuto na lang ang natitira bago ang interview. Nagmadali akong tumayo, nagpaalam kay Yuto, at umalis sa cafe. Sa huli, nabigo ulit ako sa interview. Ang nakaraang karanasan ko bilang influencer, sa resume ko ang naging problema ng interviewer. Naghahanap kami ng taong stable ang trabaho, hindi ang ganyang klaseng background. Naramdaman ko ang paghusga sa salita niya. Umuwi ako, binuksan ang luma kong laptop, at nag-login sa cloud account. Nandun pa rin ang mga larawan ko noong model pa ako. Tinitigan ko ang mga larawan at napuno ako ng iba't ibang emosyon. Ngayon, malinaw kong naramdaman kung gaano kawalang laman ang magandang buhay na iyon noon. Naglakas loob akong magpadala ng mensahe. Kay Yuto, nag-attach ako ng ilang portfolio at sinabing gusto kong makipag-usap. Mas mabilis dumating ang sagot kaysa inaasahan. Magkita tayo sa lobby ng hotel sa 7 p.m. Maaga akong dumating at naghintay sa sofa. Hindi ako mapakali. Hindi ako sanay na makipag-usap sa negosyo, pero may halong pananabik.
Tiyak na 7 p.m. Pumasok si Yuto sa lobby. Seryoso niyang tiningnan ang portfolio ko at agad siyang nag-alok. Puwede ka bang mag-shoot ng 1 linggo? Babayaran ka namin ayon sa standard ng industriya. Nag-atubili ako saglit. Nakakatakot bumalik sa harap ng kamera, pero matagal na akong hindi nakaramdam ng kaba at pananabik. Hindi ko alam kung magagawa ko pa ng maayos. Sa totoo kong pag-aalinlangan, ngumiti siya ng malumanay. Gusto namin ng natural na hitsura. Ang brand namin ay naghahanap ng tunay na kagandahan na hindi pinapalamutian. Sa salita niya, gumaan ang loob ko. Kinabukasan, dumating ako sa studio. Maliit pero maayos na espasyo. At ang staff ay si Yuto, ang photographer, at ang stylist lang. Ibang-iba sa magarbong shooting noon. Huwag kang kabahan. Gawin mo lang ng komportable. Ang salita ni Yuto ay nagpakalma sa akin. Nang magsimula ang unang shot, medyo naging awkward ako sa simula. Pero unti-unti akong bumalik sa pakiramdam. Namalayan ko na na-miss ko pala ang pagtayo sa harap ng kamera. Sa tanghalian, nag-order si Yuto ng sandwich para sa aming lahat. Habang kumakain kami, nag-usap kami ng natural. Siya ay mas mabilis makisama at tapat kaysa sa aking inaakala. Sa usapan, nalaman ko ang tungkol sa Japan, sa kumpanya niya, at maging ang paborito niyang pagkain. Ang shooting sa hapon ay mas naging maayos. Minsan, kinuha ni Yuto ang kamera at tiningnan ang anggulo at aktibo siyang nakisali. Ang passion niya ay nakakahawa at sa hindi ko namamalayan, nagbigay ako ng mas maraming energy. Pagkatapos ng unang araw ng shooting, masaya si Yuto sa resulta. Ang galing! Mas mahusay ka pa sa inaasahan ko. Dahil sa papuri niya, nakaramdam ako ng accomplishment matapos ang mahabang panahon. Ang shooting sa loob ng 1 linggo ay mas naging masaya kaysa sa inaasahan. Bawat araw ay may iba't ibang konsepto at damit. Palaging tinatanong ni Yuto ang opinyon ko at minsan ay tinatanggap niya ang aking suhestyon. Naramdaman ko na tinitingnan niya ako hindi lang bilang isang mukha, kundi bilang isang partner sa paglikha. Ang pinakaimpresibo ay hindi niya kailanman hinusgahan ang panlabas na anyo ko lang. Sa halip, mas nag-concentrate siya sa pagkuha ng aking ekspresyon at emosyon. Ang ganda ng mga tingin mo. May kwento ang mga mata mo. Nang marinig ko ang ganitong mga salita, naramdaman ko na nakatagpo ako ng taong nakakakita sa tunay na ako. Sa huling araw ng shooting, nagbigay si Yuto ng maliliit na regalo sa lahat ng staff. Sa akin, binigyan niya ako ng handmade leather journal na galing pa raw sa Japan para ma-record mo ang bagong simula. Sa mainit niyang salita, naramdaman ko ang kakaibang damdamin. Matapos ang trabaho, inimbitahan ako ni Yuto sa hapunan. Sa isang simpleng Japanese restaurant, nag-usap kami tungkol sa 1 linggong trabaho. Nag-atubili si Yuto saglit. At nagpatuloy. Gusto ko sana na humingi ng dagdag na trabaho. Pwede ka pa bang magtrabaho kasama kami ng 2 linggo? Agad akong tumango sa alok niya. Sa loob ng 1 linggo, ito ang unang pagkakataon na nagtrabaho ako ng masaya. Sa ganoong paraan, nagpatuloy ang trabaho namin. At natural lang na lumapit kami sa isa't isa. Hindi lang si Yuto isang negosyante. Seryoso siya sa trabaho niya. At nirerespeto niya ang mga kasama niya. Higit sa lahat, mas interesado siya sa kung sino ako kaysa sa kung paano ako tingnan. Dahil sa magarang nakaraan ko bilang influencer at sa masakit na karanasan pagkatapos, naramdaman kong mas espesyal ang pagkikita namin ni Yuto. Hindi niya alam ang nakaraan ko, pero baka hindi rin iyon masama. Baka ang bagong simula ang kailangan namin. Habang papalapit sa huling araw ng dagdag na kontrata, kami ni Yuto ay hindi na lang magkatrabaho. Madalas kaming magkasama sa labas ng trabaho sa iba't ibang lugar ng Chicago. Sa Japanese restaurant, sinubukan namin ang sushi at sukiyaki. Naglakad kami sa gilid ng ilog. Sinabing parang Sumida River to. Kasama si Yuto, naramdaman kong unti-unting gumagaling ang mga sugat ng nakaraan ko. Sa huling araw ng shooting, matapos ang lahat ng schedule, inimbitahan niya ako sa isang cafe. Doon, nagbigay siya ng isang alok na hindi ko inaasahan. Gusto mo bang magtrabaho sa Pilipinas?
Bilang exclusive model sa kumpanya namin, hindi ako nakapagsalita saglit. Ang Pilipinas? Isang bansang hindi ko pa napuntahan, iba ang wika at kultura. Pero sa kabilang banda, gusto ko nang umalis sa lugar na ito. Ang lahat ng bagay sa Chicago ay nagpapaalala lang sa akin ng sugat at kabiguan. Bibigyan kita ng oras. Pag-isipan mo muna ng mabuti. Naintindihan niya ang bigat ng desisyon ko, kaya hindi niya ako minadali. Sa halip, ipinaliwanag niya ang mga detalye tungkol sa pamumuhay sa Pilipinas. Mula sa stay visa, tirahan, at job description, lahat ay handang-handa. Umuwi ako at nag-isip buong gabi. Ang pag-alis sa lahat at pagpunta sa isang estrangherong bansa ay tila isang walang kabuluhang hamon. Kinabukasan, kinausap ko ang ilang kaibigan tungkol sa alok. Tulad ng inaasahan, lahat sila ay tumutol. Baliw ka ba? Ganyan mo lang katagal kilala tapos sasama ka na sa ibang bansa? Baka scam yan. Naintindihan ko ang pag-aalala nila, lalo na ang kaibigan kong si Liza na palaging nandyan kahit nagkamali ako. Mariin siyang tumutol. Hindi ka na naman gagamitin dahil sa hitsura mo? Ang salita niya ay nagpabago sa isip ko. Pero sa kabilang banda, hindi ko naramdaman ang intensyon na iyon kay Yuto. Palagi siyang nagtatanong sa akin ng opinyon at binibigyan ako ng desisyon. Higit sa lahat, ang mga tingin niya ay seryoso at tapat. Matapos ang isang linggong pag-iisip, nagdesisyon akong makipagkita kay Yuto para sagutin siya. Habang papunta sa lugar, tiningnan ko ang bayan ng Chicago. Ang bayan na ito, na tinirhan ko ng higit sa 10 taon, ay nagbigay sa akin ng maraming alaala. Mula sa magandang buhay bilang influencer, hanggang sa pagbagsak ko, ang lahat ng buhay ko ay narito. Pero kasabay nito, lumakas ang kagustuhan kong umalis. Kailangan ko ng bagong simula. Pagdating ko sa cafe, nakaharap ko si Yuto at sigurado na ako sa desisyon ko. Sige, aalis na ako. Gusto kong magsimula ulit sa Pilipinas. Sa desisyon ko, ngumiti siya ng masaya. Ipinaliwanag niya ang schedule at nangakong tutulungan ako sa lahat ng preparasyon. Mula sa visa application hanggang sa ticket booking, mas mabilis ang proseso kaysa sa inaasahan. Wala pang 1 buwan matapos ang desisyon, handa na akong umalis. Sa gabi, bago ang pag-alis, habang inaayos ang maliit na apartment, naramdaman ko ang kakaibang damdamin. Takot at pag-asa, at kaunting kaba ang pinaghalong emosyon. Sa araw ng pag-alis, sumama sa akin si Liza para magpaalam. Kung may problema ka, umuwi ka lang anytime, ha? Naramdaman ko ang kirot sa ilong sa salita niya. Kahit papaano, may isa akong kaibigan na totoo. Naisip ko, at nagpasalamat ako kay Liza bago sumakay sa eroplano. Sa loob ng eroplano, tiningnan ko sa bintana ang Chicago na unti-unting lumiliit. Sa loob ng 15 oras na flight, binalikan ko ang nakaraan at inisip ang buhay ko sa hinaharap. Ano kaya ang naghihintay sa akin sa Pilipinas? Tama ba ang desisyon ko? Paulit-ulit ang mga tanong. Pero isang bagay lang ang sigurado. Wala na akong babalikan. Pagdating sa Ninoy Aquino International Airport, naghihintay si Yuto. Pagod ako sa mahabang flight, pero nang makita ko ang mukha niya, gumaan ang pakiramdam ko. Mula sa unang araw, inalagaan niya ako ng husto. Sinamahan niya ako sa tirahan na inihanda niya at tinuruan ako ng ilang simpleng salita sa Filipino. Ang unang linggo ay para sa pag-a-adjust. Mula sa jet lag, pagkain, transportasyon, at basic lifestyle, lahat ay bago at hindi ako sanay. Lalo na ang language barrier ang pinakamahirap. Si Yuto ay tumulong sa akin sa pagsasalin hanggat maaari. Pero kapag wala siya, umaasa ako sa app. Sa unang araw ng pagpasok sa trabaho, mainit akong sinalubong ng lahat ng empleyado. Lalo na sina Sara ng design team at June ng marketing team na magaling sa Ingles ay malaking tulong. Hindi lang sila kasamahan sa trabaho, kundi naging gabay ko rin sa buhay sa Pilipinas. Ang trabaho ay mas diverse kaysa sa inaakala ko. Hindi lang simpleng photoshoot, kundi pati na rin ang online live streaming at content creation para sa social media. Sa simula,
Kabado ako dahil sa wika, pero palaging nasa tabi ko si Yuto para tulungan ako. At sa hindi inaasahang paraan, nagustuhan ng viewers ang aking medyo nag-uumpisang Filipino. Ang buhay sa Maynila ay ganap na iba sa Chicago. Ang kalye ay ligtas na lakaran kahit gabi. May convenience store sa lahat ng dako. At may maayos na public transport system. Sa simula, nalilito ako sa komplikadong mapa ng tren. Pero nasanay din ako. Ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang saloobin ng mga tao. Sa Chicago, palagi akong nararamdaman na hinuhusgahan dahil sa hitsura ko. Pero sa Maynila, iba. Siyempre, may mga tingin dahil banyaga ako. Pero kuryosidad iyon, hindi paghuhusga. Mas interesado ang mga tao sa kung sino ako at kung ano ang tingin ko sa Pilipinas kaysa sa aking hitsura. Isang Sabado, mga isang buwan matapos akong dumating sa Pilipinas, inimbitahan ako ni Yuto na libutin ang Maynila. Naglakad kami mula Intramuros, Luneta Park, hanggang sa gilid ng Manila Bay. Habang pinapanood ang mga makasaysayang lugar, masigasig na ipinaliwanag ni Yuto ang mga kwento. At ako naman ay nakinig ng maingat. Habang nakaupo kami sa parke sa tabi ng Manila Bay at kumakain ng ramen habang pinapanood ang night view, nagtanong si Yuto. Kumusta ang buhay sa Pilipinas? Hindi ka ba nagsisisi? Nag-isip ako saglit at taos-puso akong sumagot. Sa halip, nagsisisi ako na hindi ako kaagad pumunta. Ngumiti siya nang masaya sa sagot ko. Mula noon, mas lalo pang lumalim ang relasyon namin. Madalas kaming nagkikita sa labas ng trabaho at naglilibot sa Maynila. Nagsimula akong matuto ng Filipino at matiyaga si Yuto na tinuturuan ako. Kapag nag-Filipino ako gamit ang mga natutunan ko sa mga palabas, palagi niya akong pinapalakas ang loob. Naging maayos ang trabaho sa kumpanya. Ang live streaming, na kinabahan ako sa simula, ay nagagawa ko na ng masaya ngayon. Gusto ng viewers ang aking tapat na reaksyon at medyo nag-uumpisang Filipino. At unti-unti akong nagkaroon ng fanbase. Sa 3 buwan ko sa Pilipinas, nalaman ko na, sa Chicago, palagi akong nabuhay na may maskara, pero dito, hindi ko na kailangan yon. Hindi hinihingi ng mga tao na maging perpekto ako. Sa halip, tinatanggap nila ang aking mga pagkakamali at imperfection. Naramdaman ko na kinikilala ako bilang Ashley, ang tao. Lalo na si Yuto, siya ang naging pinaka-komportable kong kasama. Kasama niya, kampante ako na maipakita ang kahit anong bahagi ng sarili ko. Hindi niya ako tinanong tungkol sa nakaraan ko, tinitingnan niya lang ang kasalukuyan kong sarili. At unti-unti, napalaya ako sa mga sugat ng nakaraan at nagsimula akong matuklasan ang bagong ako. Isang araw, sa gitna ng live streaming, nagkaroon ng biglaang technical problem at nataranta ako. Agad akong tinulungan ni Yuto na ayusin ang sitwasyon ng kalmado. Pagkatapos ng stream, nagpasalamat ako sa kanya at natural lang na hinawakan niya ang kamay ko. Sa sandaling iyon, nalaman ko na ang damdamin namin ay hindi lang pagkakaibigan. Hindi pa ganap na gumagaling ang mga sugat ng nakaraan ko at natatakot akong magsimula ng bagong relasyon. Kaya maingat akong nagtago ng distansya. Naintindihan ni Yuto ang nararamdaman ko at naghintay siya ng hindi nagmamadali. Sa 100 araw ko sa Pilipinas, nagbigay ng maliit na party ang kumpanya. Inihanda ng mga kasamahan ko ang 100-day anniversary cake at regalo para sa akin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init sa kaibuturan ng puso ko. Dito, hindi na ako nag-iisa. Nagkaroon ako ng mga taong nagmamalasakit sa akin ng taos-puso. Pagkatapos ng party, inimbitahan ako ni Yuto sa terrace ng opisina. Habang tanaw ang night view ng Maynila, tahimik siyang nagtanong. Medyo parang bahay na ba sa Pilipinas? Tumango ako at ngumiti. Oo, pakiramdam ko, ito na ang tunay kong tahanan. Sa gabing iyon, sa init ng kamay ni Yuto at sa ilalim ng buwan sa Maynila, naging sigurado ako. Ang pagpili na magsimula ng bagong buhay sa estrangherong lupa na ito ay hindi isang pagkakamali. Dito, sa wakas, natanggal ko ang maskara at nabuhay bilang ang tunay na Ashley. At ang pinakamalaking kaligayahan ay kasama ko siya sa paglalakbay na ito.
Lumipas ang 6 na buwan sa Pilipinas at ganap na akong naka-adjust sa buhay dito. Ang mga kalye na naramdaman kong kakaiba sa simula ay pamilyar na sa akin ngayon. Ang Filipino ko ay umuunlad din at nakakapag-usap na ako ng simple. Higit sa lahat, masaya ang trabaho ko sa kumpanya. Ang live streaming na sinimulan ko sa mungkahi ni Yuto ay naging matagumpay. Sa simula, simpleng pagpapakilala lang ng bagong produkto. Pero unti-unti akong nagdagdag ng kwento tungkol sa buhay ko sa Pilipinas at mga pagkakaiba sa kultura. Ang viewers ay nagustuhan ang aking tapat na reaksyon at masigasig na Filipino. Lalo na ang streaming namin ni Yuto, ang sikat. Ang aming chemistry ay natural na lumalabas sa screen at madalas akong makakita ng komento na, "Ang cute nyo naman, bagay na bagay kayo." Sa simula, nagiinit ang mukha ko tuwing nababasa ko ang mga komentong iyon. Pero habang tumatagal, nagbibigay ito ng lakas ng loob. Bukod sa live streaming, kasama na rin sa trabaho ko ang content creation sa YouTube at social media. Hindi lang ito trabaho na pinapakita ang mukha ko, kundi trabaho na naglalagay ng aking pananaw at pagkatao. Pinahalagahan din ni Yuto ang opinyon ko at aktibo niyang tinatanggap ang magagandang ideya. Sa proseso, natuklasan ko ang bago kong pagkatao bilang isang model at creator. Isang araw, narinig ko na naghahanda ang kumpanya para sa ika-10 anibersaryo nito. Nagplano si Yuto ng ang kwento ng 2 lungsod, Chicago at Maynila bilang special event. At gusto niya akong ilagay sa gitna ng project na iyon. Ang ideya ay ikonekta ang aming kwento mula sa aming unang pagkikita sa Chicago hanggang sa kasalukuyan naming buhay sa Maynila sa paglalakbay ng brand. Sa simula, nag-atubili akong ibahagi ang personal kong kwento. Pero taos-pusong naniniwala si Yuto na ang kwento ko ay makakapagbigay inspirasyon sa maraming tao. Ang tapang mo at ang pagtanggap mo sa bagong simula ay katulad ng halaga na hinahanap ng brand namin. Dahil sa salita niya, unti-unti akong nagbukas ng puso. Habang naghahanda sa project, mas lalo kaming nagkasama ni Yuto. Mula sa planning meeting hanggang sa content creation, halos buong araw kaming magkasama. Natural lang na dumami ang usapan namin sa labas ng trabaho at mas nakilala namin ang isa't isa. Ikinwento niya na mula pagkabata, interesado na siya sa damit at nagsimula siya ng maliit na brand kasama ang mga kaibigan noong kolehiyo hanggang sa marating niya ang kasalukuyan. Sa kwentong punong-puno ng passion at sincerity niya, mas lalo akong naakit sa kanya. 2 linggo bago ang anniversary event, nagpunta kami sa isang special shooting location. Ito ay isang pizza restaurant sa Maynila na may atmosphere na parang Chicago. Dito kami magre-record ng video na magre-reenact sa aming unang pagkikita. Nang pumasok ako sa set, naalala ko ang pizza place sa Chicago. Magkaiba man ang interior, halos pareho ang atmosphere. Masaya ang shooting. Pero ang mukha ni Yuto ay medyo tense kaysa sa dati. Akala ko, pressured lang siya dahil sa importante ang project. Nang matapos ang shooting at umalis na ang staff, hiniling ni Yuto na manatili ako. Akala ko may pag-uusapan pa, kaya naghintay ako. Pagkatapos, may inihanda ang may-ari ng restaurant na special pizza sa mesa. Umupo si Yuto sa tapat ko at ngumiti. Naaalala mo ba? Noong araw na kinain mo ang pizza ko ng palihim, ang alaala ng araw na iyon ay bumalik sa isip ko. Ang hiya ko noon, ang ngiti ni Yuto, at ang katotohanan na ang aksidenteng pagkikita na iyon ang nagdala sa amin dito ngayon. Ang dating ako na nasa pinakamababang bahagi ng buhay at ang ngiti ng lalaki na nakita ko sa pizza place ay nasa harap ko ulit. Hindi ko na maitago ang nararamdaman ko. Naglakas loob akong magsalita. Pwede ka bang maging kalahati ng pizza ko? Ang pag-amin ko ay tumutukoy sa pizza na naging simbolo ng aming simula. Nanlaki ang mata ni Yuto at pagkatapos ay lumabas ang malaking ngiti sa mukha niya. Oo naman. Habang buhay. Sa gabing iyon, naging formal kaming magkasintahan. Mayroon na kaming nararamdaman para sa isa't isa mula pa sa simula. Pero ngayon, ang perpektong timing para kumpirmahin iyon.
Napakaraming bagay ang nagtugma para matawag na aksidente lang. Ang unang pagkikita sa pizza place, ang muling pagkikita sa cafe, at ang bagong simula sa Pilipinas. Lahat ay tila nagtulak sa amin sa sandaling ito. Ang 10th anniversary event ay matagumpay. Ang kwento ng Dalawang Lungsod Project ay nagbigay ng resonansya sa maraming tao at epektibong naiparating ang sincerity ng brand. Lalo na ang bahagi kung saan ibinahagi namin ang aming tunay na kwento ay nakakuha ng mainit na reaksyon mula sa viewers. Matapos ang event, punong-puno ang social media ng mga mensahe ng pagbati. Ngayon, hindi lang bilang kumpanya, kundi marami ring fans ang sumusuporta sa relasyon namin. Pagkatapos naming maging formal, mas naging espesyal ang aming araw-araw. Nagtrabaho kami ng magkasama habang pinapahalagahan ang aming oras bilang magkasintahan. Tuwing weekend, ipinapakilala sa akin ni Yuto ang mga nakatagong lugar sa Maynila at ako naman ay nagtuturo ng kulturang Amerikano habang ibinabahagi namin ang aming mundo. Minsan, nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan, pero iyon ay nagiging pagkakataon para mas makilala namin ang isa't isa ng malalim. Sa unang anibersaryo ng relasyon namin, nagbigay si Yuto ng special proposal. Ito ay ang pagbisita sa Chicago. Ang proposal ay bumalik sa lugar kung saan kami unang nagkita at gumawa kami ng magagandang alaala ng magkasama. Nang maglakad ako sa kalye ng Chicago matapos ang mahabang panahon, naramdaman ko ang kakaibang damdamin. Dati, lugar ito ng sugat at kabiguan. Pero ngayon, naramdaman ko na ito, ang mahalagang simula namin ni Yuto. Siyempre, bumisita kami sa pizza place na iyon. Sa lugar na siksikan pa rin ng tao, umupo kami sa eksaktong mesa kung saan kami unang nagkita. Sa pagkakataong ito, hindi kami nag-order ng kanya-kanyang pizza, kundi naghati kami sa isang malaking pizza. Ito ay isang symbolic act. Habang palabas kami pagkatapos kumain, biglang huminto si Yuto at lumuhod siya sa lugar na iyon. Nagulat ako sa hindi inaasahang kilos, pero nang makita ko ang mga mata niya, alam ko na kung ano ang nangyayari. Kinuha niya ang singsing at formal na nag-propose. Ashley, gusto kong tanungin ka ulit, ng formal. Pakakasalan mo ba ako? May mga taong nakatingin sa paligid, pero sa sandaling iyon, si Yuto lang ang nakikita ko. Hindi ako nag-atubili na sumagot ng oo. Narinig ko ang palakpakan mula sa paligid. Pagbalik namin sa Maynila, seryoso na kaming naghanda sa kasal. Maraming desisyon ang kailangan gawin, tulad ng kung paano pagsasamahin ang kulturang Filipino at Amerikano, at kung saan kami titira, pero naging masaya ang proseso. Mainit akong tinanggap ng pamilya ni Yuto at inimbitahan ko rin ang iilang kaibigan ko sa Pilipinas. Ang pagpili ng lugar ng kasal ang pinakamahirap. Ang Chicago at Maynila ay parehong may kahulugan sa amin. Matapos mag-isip, nagpasya kaming magkaroon ng maliit na seremonya sa parehong lugar. Una, magkakaroon kami ng traditional wedding sa Pilipinas at pagkatapos ay magpa-party kasama ang mga kaibigan. Umaasa ako na may panibagong kwento na magaganap sa Pilipinas. Ang bago naming entablado, ang aking asawa, na gumawa sa akin na ganito kaganda, sa pamamagitan ng isang pagmamalasakit lang, ay patuloy naming mamahalin ang isa't isa. Salamat po. Kumusta ang kwento ko? Sa susunod na buwan, magiging bride na ako. Habang sinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko na napakarami talagang nangyari sa buhay ko. Ang isang pagmamalasakit ng isang tao ay nagpabago sa buhay ko ng ganito kaganda. Kayo, kumusta? Mayroon ba kayong karanasan na nagbago ang buhay nyo dahil sa pagmamalasakit ng isang tao? O, sa kabaligtaran, nakagawa na ba kayo ng ganoong klaseng kabutihan? Ibahagi nyo sa comment section.